Nako, breaking news! Palalayain yata itong si Madriaga kapalit po ng laban kay Sara Duterte para dun sa pagtibayin ng impeachment, no? Talagang ito na po ang ating sinasabi ngayon na talagang lahat gagawin nila. Parang talaga si Sara, halata talaga para pabagsakin. Pampolitika talaga. Kasi kung hindi pampolitika to, dapat pati sila Saldico, yung may sala, 18 Marits, paimbestigahan nila. Hindi si Sara lang eh. 'Di ba? Para lumalabas dito, talagang ang gusto nila sila nakaupo eh. Sila may kapangyarihan sa Kongreso, sila may kapangyarihan sa Senado. Dapat dalawa man lang ang sikasuhin nila, hindi siya yung Sara lang. 'Di ba? Para lumalabas, may credibility pa si Madriaga. Nakakulong. Samantalang 18 Marines, ayaw nilang tanungin man lang. Ito, painggan nyo to, binuking ni Salvador Panelo, Junior. Etong mga style ni Madriaga. Lang natin, attorney, gaano ka-importante ang credibility ng isang tao para sa kanyang demanda? Kasi sinasabi niya iba, wala namang kinaugnayan yung issue ng kidnapping niya na nakakulong siya doon sa sinasabi niya pagdating sa pag-deliver ng pera. Parang sinasabi pa nga nila may criminal record na to. Ibig sabihin, masamang tao to. So therefore, mag-a-agree siya doon sa pinapagawa ni VP Sara Duterte na crime, like giving money na galing sa Pogo. So, hindi ba yun mas nakakatulong o paano nakakasama yun? Well, kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero, ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya dun sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayac sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayac, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang, Pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng inventong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo, credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin Hindi katulad ng 18 Marines. Ang 18 Marines may picture, may video, talagang tao ni Saldi. Okay lang kung hindi tao ni Saldi yung 18 Marines eh. Pwedeng matulad kay Madriaga. Hindi eh. Credible eh. Tao ni Saldi ko eh. Di ba si Saldi ko pinagbibintang, pinakakasuhan nyo na? Kasi isa sa mga sasabi, big fish si Saldi, mastermind. So ibig sabihin, tao ni Saldi. Tapos ito ikukumpara nyo kay Madriaga, walang ebidensya pinakita, salita lang. Di ba? Ano yan? Pinaniniwalaan nyo pagkalaban, salita lang? Pero pag salita ng 18 Marines, di nyo paniniwalaan? Iwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinresinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan? Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media ng mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero, actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara ng June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration.
Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ano naman, ang totoo naman talaga kasi is, itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is, si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas. Alam mo kasi napakaraming sumusuporta sa politiko. Halimbawa, kahit mayor man lang, di ba? Mayor, alam nyo yan. Di ba sa mayor, may mga campaign manager siya, may mga core leader. Hindi na kilala ng mayor minsan yan eh. Sa dami, lalo pag malawak yung malawak yung lugar niya. Nakikilala niya doon lang mismo sa araw ng kampanya eh. O pag dumalo sa sitio Pagkakaisa, pupunta doon. Sa sitio San Juan, may core leader doon. May isang grupo doon na kung saan, kinakampanya siya. Kilala siya nung araw na yon. Pero pagkalipas sa mga ilang araw, makakalimutan mo eh. Hindi mo totally nakilala siya ng, magkaibigan kayo ha. Maaari magpa-picture sa'yo. Ganoon nangyari kay Madriaga. Kaya ginawa nila, isinisi nila kay Sara Kuwari magkakilala. Hindi kasi kayo taga-politiko eh. Hindi kasi kayo taga-gobyerno. Ako taga-gobyerno ako dati, kaya alam ko. Alam ko yung mga kalakalan dyan. Totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to, hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong Easy Pilipinas dahil kay Attorney Ryan Kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya, may picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnaye na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya para umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin doon sa complaint affidavit, in-attach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan, ang mga trolls o yung mga manunood sa kabila, na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint, tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na mag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. Diba? Dapat walang rason. Ganito dapat, may investigasyon na nangyayari. Diba? Kaysa sa 18 months, ni tanong, wala eh. Diba? Walang investigasyon eh. Kaya wag niyo ihalin tulad to kay Sara, pati dun, sa sitwasyon ni Madriaga, pati sa 18 Marines. Dahil yung 18 Marines ayaw imbestigahan. Eto, may nag-iimbestiga si Panelo Jr. Iniimbestigahan si Madriaga. Doon ba sa 18 Marines may nag-iimbestiga? Wala. Sarili, mga vlogger lang nagsasabi, ay, peke yan. Wala lang, bunganga lang ng blue ribbon ng chairman. Ay, walang credibility yan. Bunganga lang, laway lang puhunan. Hindi siya nag-iimbestiga. Hindi katulad nito, lahat ng nagpa-picture kay Sara alam. Kung sino si Madriaga ba, kailan sumulpot, ano team neto, yun dapat lahat. Para matakot siya. Tama, napapatunayan, mali si Madriaga. Nag-iimbento lang. So, hindi ko nakikita kung bakit Kaya mahusay ito si napakahusay nito ni Panelo Jr. Talaga binubusisi niya lahat. Ganun ng effect
kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, 'di ba? Inyo na 'yan, 'di ba? Gusto nga namin 'yun pero hindi pwedeng hindi siya managot, 'di ba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin, walang consequence. 'Di ba? Kailangan pag napatunayang sinungaling ka, nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Attorney, di ba dapat ito maprotektahan? Kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya kung kaninong tanim to So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes, kabaliktaran, no? Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's video night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan So, Malalaman sige mo- lang, diba, mag-testify ka. Malalaman mo pa nag-testify ang isang tao Malalaman mo kung sinungaling hindi Oo. Wala namang pumipigil sa'yo, di ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Nag-start to yung paglabas ng kanyang testimonya. November 2025, tama. Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya inisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment, hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas dun sa ebidensya nila. Attorney, ang pagkakaalam natin, itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto mo kasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan may kinakaharap din mga kasalanan sa batas especially si Madriaga, Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung falses in uno, falses in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP SPG, ni VP Kahit sabihin mo siya bumuo ng kung ano man team yan, alam mo kasi, napakadami, alam mo sabi ko sa politiko, tagal ko sa gobyerno Matagal ako sa gobyerno, ako kay Mayor, dati una ko sa gobyerno, isa ako sa gobyerno kasi alam to ng mga taga-gobyerno.
Pag ang gobyerno malapit na eleksyon sa City Hall, dapat tutulong ang empleyado. Tama? Patagong tumutulong para ikampanya ang mayor na nakaupo. Kasi pag hindi ka tumulot, papalitan ka pag next na upo ng mayor. Papalitan ka sa pangalawang termino niya. Tama? Pag nalaman kalabang ka. Ganyan kalakalan sa City Hall eh. Ha? Hindi lahat ha, pero ganyan kalamitan. Alam niyo ng mga taga City Hall yan. Ngayon, ang gagawin mo, papapicture ka, sisip-sip ka, tutulong ka, di ba? Minsan, magpapabati ka sa birthday, di ba, may nakalagay, happy birthday, Madriaga, sabi ni Sarah. Alam mo, ako nga, nagpapa-shoutout sa akin, dami dito eh. Hindi ko na matanda kung sino-sino yung mga yun eh. Di ba, minsan nakakasalubong ko sa kalsada, nakakilala ko, uy, vlogger ka, di ba? Oo, pa-picture nga ako. No, pabati ako. O sige, babatiin ko. Pero minsan, ang nangyayari, nakakalimutan ko pagkatapos ng mga ilang buwan eh. Ganun lang yun. Tara, yung mga alegasyon na yon, kailangan niyang maging totoo yun eh, para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So, ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, hindi nga nila papalapitin eh. So, paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example? Kung kahit nga picture or meeting, hindi nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado. Ayun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Ayan. Wala talagang basihan. Ano, yung picture na magkasama sila? Yung binating happy birthday si Sarah? Ay, ni Sarah si Madriaga, yun lang batihan nyo? Tapos kukwento na kayo? Asan ang ebidensya nyo? Hindi ka tulad ng 18 Marines, may ebidensyang hawak. Di ba? Talagang gusto lang talaga nila si Sarah, pampolitika. Dahil kung talagang gusto nyo lahat mapanagot, kasama yung flood control, panagutin nyo, hindi lang si Sarah. Di ba naniniwala kayo si Sarah lustay? O bakit? Yung ito bang administrasyong ito na kinasangkutan ng blood control na mahiya naman kayo, wala bang paglustay doon? Malaki nga yun, billion din yun eh. Di ba? Billion nga yun eh. Trillion pa nga, umabot eh. Ba't wala ka, tahimik kayo, ang ingay nyo kay Sarah? So, ibig sabihin, ang gusto nyo lang, pampolitika, kay Sarah lang. Takot kayo manalo sa 2028. Tama? Di ba? Pero pagdating sa mga ganitong usapin na against kayo sa gobyerno na katiwalian na bubuking, ayaw nyong gawin. Di ba? Bakit? Pang sarili lang yan, di pang taong bayan. Katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit, kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hat na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba, yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga itong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi ni VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganong gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya eh. Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun eh, na isisisi kay VP. Hindi, pag ginurgur yan sa loob ng kulungan, hindi nyo pa isisisi si Sarah. Bakit? Unang-unang di siya napunta dun.
Sabi nga ni John Vic hindi si Sara pumunta kay ano. Pangalawa, kung sino mag-uutos diyan, kayo nakaupo Kayo, sa inyo ang kapangyarihan Bakit si kay Sara niyo sisisi? Kaya kahit igurguri niya sa loob yan, hindi pwedeng sisihin kay Sara yan. Di ba? Wala silang ebidensya mapapaharap niyan lalo. Kung may mangyari sa kanya, kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan kasi hindi, it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad itong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga, siya na daw ang magpapaliwanag para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya. Attorney, nabanggit nyo, madaling patunayan tong perjury. Actually, parang sinabi nyo nga, ito yung hulog pa ng langit Oo. para doon sa impeachment. Hmm. Sinabi nyo, mali yung pangalan, even yung pangalan mali. Ano bang ginamit ng pangalan at doon sa affidavit na mali? Hindi, yung pangalan kasi talaga ni Ramil Madriaga is Ramil Lagonoy Madriaga. Nandun yun sa kaso niya. Nabanggit ko na ito before na hindi yung pagkakulong ngayon ni Madriaga for kidnapping for ransom, hindi ito yung unang pagkakataon. Nakulong na siya noong 1997 for kidnapping for ransom din, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So malinaw na ang pangalan niya doon, Lagonoy, Lagonoy. Pero doon sa affidavit niya, Lagunoy ang ginamit niya. Tignan mo, wala silang maipakita si Madriaga lang. Sa tingin nyo, kung magdi-deliver ng pera, bagman ni Sara to, siya lang mag-isang kikilos? Asan yung mga kasama ni Madriaga, ba't di nyo mapakita? Ibig sabihin, ito lang trabaho mag-isa? Ang lupit man niya. Ang lupit naman niya. Asan na, bakit wala kayo mapakita si Madriaga lang? Kasi si Madriaga siguro, hinala ko, tsorya ko, siya lang may kapasidad na magsinungaling. Kasi nakakulong na siya Hindi ko lang kung habang buhay nakakulong to Nobel to, syempre, sacrifice ka na. Di ba? Dalawang beses niya inulit. Pero ang amin lang is ganun ka haphazard ang paggawa nitong affidavit na to na pati yung pangalan mo, nagkamali ka pa. Nabanggit nyo yung most wanted. Ito, ang 5, nabanggit pa nga ng police before na nadinig ko sa interview nyo, itong si Madriaga sa kidnapping. So, bakit ito pa ang gagamitin considering na sobrang napaka-imposible naman na gamitin ito ni VP Sara? Hindi ko alam, ganun sila kadesperado. Tingin ko kasi wala talaga silang mahanap Wala silang mahanap na tao na makakapagdiin kay VP Sara. So, kumuha na lang sila ng willing to do it, 'di ba? Yung gustong gumawa, may rason para gawin. Ang nakikita nating rason dito, malinaw naman, meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad itong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga, siya na daw ang magpapaliwanag para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya. Attorney, about this, itong kumakalat din na parang text messages na conversation between Madriaga ata ito and VP Sara Duterte. So ano masasabi niyo dito? Is this legit ba to o gawa-gawa lang? Kasi pwede natin gawin to kahit ako pwede. Ginagawa na lahat nila parato, lahat ng text, lahat ng paninira kay Sara, pinalalakas nila ebidensya, pinipilit nila pero walang magawa. Solo lang si Madriaga, kaya niyang gawin lahat to. Text message, pag-deliver ng pera. Ano, walang tao si Madriaga? Iharap niyo yung tao, imbestigahan niyo. Sige nga, hinahamon na nga kayo ni Panelo Magsalita na si Madriaga, asan na? Gawin na.
gawa ng pangalan eh. Wala pa naman akong nakikitang any text messages na kumakalat between VP Sara and Madriaga. Although si Attorney Palad nung isang araw, may binanggit siya na Biri mo, text message. kapalit pala, impeachment, papalayain. Pwede, may possible. Sabi niya Nobel na tong tao na to Kung tsorya lang kung sa pelikula nga, sabi sige, kapalit ng kalayaan mo. Lumaya ka na. Di ba? Kumanta ka lang. Di ba? Maraming ganyan hindi posible Sa kadesperaduhan, alam mo, ang tao pag desperado, lahat kayang gawin. Kahit ka mag-anak, tataluhin. Tandaan mo yan. Kahit ka sarili ka dugo, peperwisyuhin. Tandaan niyo yan. Pag desperado na ang isang tao. Message nga. Pero hanggang ngayon, wala pa akong nakikita. Kaya dapat talaga, imbestigahan to. Hindi ka tulad ng 18 Maris May ebidensya, may video, may picture. Talagang tao ni Saldi. May mga investigasyon na nagtrabaho talaga kay Saldi. Eto, patunayan nyo nga yung trabaho ko to kay Sara. Kakilala talaga to si Sara? Sige nga. At kung may lumabas ba na ganyan, gawa-gawa lang yan. Kasi nakausap ko si VP Sara tungkol dito at malinaw na wala siyang ugnayan dito sa taong to. So hindi niya alam ang numero nito, wala siyang communication dito. In fact, nung kampanya nga, doon sa Isip Pilipinas na binuong grupo ni Madriaga, hindi man lang kilala ni VP Sara si Madriaga. Ang kilala niya doon sa Isip Pilipinas ay itong si Attorney Ryan Kilala na dati Yun, ang gusto nila palitawin dito, lalo na isa yung talakera ba yun? Na, ito, may picture sila, nagbumati pa ng happy birthday, Akala mo napakarami experience, Ang tanda-tanda na niya, edad na siya, pero hindi niya pa rin malalaman yun. Hindi siya nagtatrabaho sa gobyerno siguro Sa gobyerno, uso yung mga palitrato ka kay mayor, palitrato ka kay congressman, pabati ka, minsan niya, di ba, pabati pa nga Mayor, pabati naman to si pamangkin ko. Ay, binabati ko si Juan de la Cruz, ganyan-ganyan. Yung ba magkakilala, binati lang? Hindi. Tanungin mo siya after 1 month, may binati ka ba? Ang dami kong binati, sino dun? Hindi ko na matandaan. Di ba? Ganyan yun Totoo, hindi. associate dean ng San Sebastian. Yun lang, kaya nila ipakita kay Madriaga. Yun lang patotoo nila na para palakasin yung ebidensya kay labang kay Sara, kay Madriaga. Yun lang. Hindi ka tulad ng 18 Maris, credible talaga. Pinalalabo lang nung chairman ng Blue Ribbon. Kung saan nag-law school si Kaya nga dito talaga dapat iharap tong mga to Di ba? VP Sara. Yun ang kilala niya, hindi si Ramil Madriaga. Okay. So, eto po, sabi nyo, napakalaki kasi nuwalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? Sa tingin niyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya? O nagpapagalaw sa kanya? Or paano po ba? Maaring yun, kasi yun ang pinapakita ng text message na pinadala niya kay Nolasco. Sabi, nakakakilabot mga pinagagawa ng mga to. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Kahit hindi naman palatayin, halatang-halata naman Gusto niyang makalabas, tapos tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi before ako pumunta dito, may nakita akong bagong video na Yun, may hawak na video si Panelo. May ebidensya. Nagtuturo si Ramil Madriaga sa isang klase. Tapos yung background nakalagay, Attorney Ramil Madriaga. Hindi naman siya attorney. Mahilig talaga magpanggap tong taong ito. Mahilig talaga itong Madriaga na to. Tapos ito yung paniniwalaan nila. Mahilig siya magpanggap na abogado. Attorney Madriaga siya. Di ba? Mahilig niya magpanggap. Siguro kaya kaso niya, ano ba kaso nito ni Madriaga? Parang kidnapping ba to for ransom? Hindi ko alam, basta ganun. Na Nobel siya In fact, doon sa affidavit niya mismo, inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Okay, hanggang dito lang po muna tayo ngayon. Napatunayan natin dito mga kababayan na mas ginagawa nilang credible ito si Madriaga
kumpara dun sa 18 Marines na lumabas kala Baligod, no? Kung ano pinagsasabi nila. Ni tanong nga nila, hindi naman matanong yung 18 Marines eh. Ni mapaupo nga sa Senate hearing, hindi nila magawa eh. Di ba? Ni imbestigahan niya, ayaw nila imbestigahan eh. Biruin mo, kailangan doon ng kredibilidad bago imbestigahan. Saka nakakita ng ganun. Hindi katulad kay Madriaga, nakakulong na. Wala silang iba't ibang ebidensya, laway lang. Pero may kredibilidad sa kanila. Anong katunayan na may kredibilidad sa kanila? Mas inuuna nila to eh. Ayaw nila isabay yung 18 Marines eh. Dahil kung talagang sa taong bayan ka, naniniwala ka si Sara ng Lustay, mas naniniwala ka doon sa 18 at doon sa 1 trillion ang nawala na pera ng kaban ng bayan. Dahil yun napatunayan. At dahil yun may resibo. Dahil yun may ghost project na nakita doon, wala talagang proyekto. Kitang-kita talaga, nagbaha, walang proyekto. Yun talaga, kitang-kita, resibo na yun. Di ba? Yun talaga, hindi na para sapat na sabihin na, totoo kaya ang korupsyon sa Pilipinas? Hindi na para gumanon. Kitang-kita mo naman talaga na may korupsyon sa Pilipinas. Di ba? Eh si Madriaga, laway lang? Bunganga lang? Eto, may maayos na investigasyon na ginagawa ang panig ni Sara. Eh yung 18 Marines, may ginagawang investigasyon ba sila administrasyon? Sila Boye? Wala, sasabihin lang, eto, dating ganyan yan, dating ganyan. Yung chairman ng Blue Ribbon, boka-boka. Puro ganun lang. O wala yan, wala 805 billion, imposible ma-deliver. Biruin mo, mas inisip niya paano mag-deliver kaysa sa paano kinuha yung pera. Sipin mo yan. Okay, ganito lang po, isang makabuluhang talakayan. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo sa speaker ko ngayon. Sa mic, medyo yung mic ko nasira. Inihintay ko pa, bibili tayo ng bagong mic kasi sira. Medyo pangit yung sounds natin ngayon. Pero pagtyagaan nyo na muna natin para makatangay tayo ng maraming katotohanan. Maraming salamat, isang makabuluhang talakayan. Paalam sa inyong lahat.